nabanggit po kanina, no, kung nanood po kayo ng SMNI. Bago natin simulan, no, ako nga po pala ay nagpapasalamat sa SMNI sa inyong tiwala sa Banateros Brothers at binigyan niyo po kami ng pagkakataon. Sa katunayan ay magkakaroon pa po kami ng parang pangalang burger diyan. May pangalan kami magiging isang yung McDonald's po papalitan ng pangalan, tapos isa doon sa menu ipapangalan sa aming Banateros Brothers. So maraming salamat po sa opportunities na binibigay ninyo. Tatandaan po ninyo, ang Banateros po hindi traidor. Magkaiba-iba man tayo ng prinsipyo sa dulo, magkaiba-iba man tayo ng sinusuportahan sa dulo, hindi po kami nang iiwan at naglalaglag. Sa katunayan, hanggang ngayon si Isko ay kaibigan pa rin, 'di ba? Kung magkaiba-iba man, rest assured hindi namin kayo pepersonalin. Hindi po kami gagaya, sigurado 'yan kay Mike Abe. Okay? So maraming salamat sa opportunities na binibigay ninyo. Maraming salamat po sa tiwala, at pinapangako po namin, gagawin po namin ang aming makakaya na makipagtulungan sa SMNI. Siyempre tulungan po 'yan na kami ay tutulungan ng SMNI at kami naman ay tutulungan din namin ang SMNI tutulungan kami. So gano'n lang 'yon, tulungan, no? So 'yan po ay mananatili po sa amin. Thank you sa pagiging parte ng SMNI. Tuloy po ang laban natin, no? Palagay ko naman tayo ay magkakasundo hanggang sa dulo kasi kami po ay Duterte, no? So palagay ko naman Duterte tayo hanggang dulo. Nakita naman natin sa SMNI yan, talagang hindi iniwan si Duterte. Magkakaiba-iba lang siguro pagka halimbawa katulad nung nangyari kay Sara, pinasuportahan si BBM, yun po hindi na namin kaya yung gano'n, no? Pero kung tuloy-tuloy Duterte lang, wala tayong pag-uusapan. Tayo po ay magtutulungan. Yun. Eto po, pag-usapan natin to sa Maisog, Bulacan. Okay? Kanina po i-diniscuss po yan na meron daw mga tao na nagpunta doon sa gaganapan na rally, na lupa ng rally dito sa Bulacan at tinatakot pa sila na wag na daw ituloy. Yan po ang hindi ko maintindihan di ko alam kung ito ay parte ng gobyerno, itong mga nananakot, parte ba ito ng administrasyon, pero bakit may ganyan? Akala ko ba ang sinasabi ninyo, yang rally na yan, ay kakonti ang nagpupunta? Kung ngayon, kokonti ang taong nagpupunta sa rally na yan, anong kinakatakot nyo? Dapat nga ipagtulakan nyo pa. O sige na nga, mag-rally kayo dyan nang magmukha kayong tanga. Di ba yan ang sigaw nila? Nilangaw? Nilangaw yung rally? Di kung nilalangaw ang rally ng Maisog, hayaan nyo kami maging mukhang tanga. Di ba? Ba't ayaw nyo kami maging mukhang tanga? Hayaan nyo. Hayaan nyo kami maging mukhang tanga. Pakiusap sa inyo. Di ba, konti? Unless, alam nyo, sa sarili ninyo, mga nagsisinungaling kayong mga animal. Alam nyo, sa sarili nyo madami. Di ba hinahamon nyo po nga kami? Mag-rally naman kayo, wag puro Davao. Paano kami makakarally nang hindi puro Davao? Davao lang ang may yagballs na mag-approve ng rally, inaawat nyo kami. Di ba? Hayaan nyo kami mapahiya. Konti ang tao.
mag-e-effort pa, gagastos pa ang mga taong bayan, konti naman ang a-attend, wala ding kwenta. Ba't kayo natatakot? Matanong ko nga kayo. Ba't ba kayo natatakot sa maisog? Yan lang po yan. Wag na tayo magpalusot. Yan po ang bottom line yan. Duwag kayo. Takot kayo. Takot kayo sa maisog rally. Kaya nyo inaawat. Kasi kung hindi kayo takot, hindi ay naku, ewan ko sa inyo. Di ba papabayaan nyo na lang kami? Pinapakita nyo mga duwag kayo. Pinapakita nyo mga takot kayo sa maisog rally. Hindi sa akin ha. Sino ba ako? Wala naman akong kwenta. Yung maisog, doon po kayo takot. Yung maisog rally na yan, yung hakbang ng maisog, diyan kayo takot. Insecure kayo eh. Di ba? Hindi nyo kaya yan. Ako nga, china-challenge ko kayo. Kayo nga mag-rally. Sa bayan ulit. Pakitaan ko sino mas madami. Huwag nyo pong hinahayaan na diktahan ang taong bayan. Press freedom po tayo. Huwag kayong diktador. Yung sinasabi ko sa inyo kanina pa sa SMNI eh. Diktador kayo eh. May na sumasagot pa rito. Kayo na sumagot ha. Ay, mga tarantado. Ay, nagbumura na siya. Bawal kayo dito sa Bulacan. Mga tahimik kaming mamamayan. Diyan na lang kayo mag-ingat sa Davao. Hindi kami natatakot sa inyo. Nabubisit kami. Ang laki ng Bulacan. Saan ka ba sa Bulacan, Neri? Sa'yo, Bulacan? Sa tingin mo, yung mga Bulakenyo, lahat ng pag-iisip ganyan? Lahat ng taga-Bulacan, bangag? Ay, lahat ng taga-Bulacan, hindi bukas ang isip, kagaya mo? Diba? Hindi, wag kayong matakot. Payo ko lang sa inyo, wag kayong matakot. Kasi kung kayo gumagawa ng tama, kung kayo'y naniniwalang malakas pa rin kayo sa taong bayan, hayaan nyo lang yung rally-rally. Kasi alam nyo, pag di nyo pinayagan ang maisog rally, talagang sisigaw ng naghihimagsik na ang puso ng taong bayan. Talagang napaka-diktador na ang galawan nyo. Hindi, di ba? May freedom of speech po tayo. Huwag nyo pong kakalimutan. Baka nakakalimot kayo, wala po tayo sa martial law. As far as I know, ha? Baka mamaya kulang ako sa research. Matanong ko nga po pala kayo. Kayong mga nanonood at manunood ng replay. Baka lang naman hindi ko alam. Baka tatanga-tanga ako eh. Kulang ako sa research. May martial law po ba? Baka hindi ako na-inform. Ito namang SMNI, hindi ako in-inform na nasa may martial law pala tayo. Ha? Nagtatanong lang. Kasi parang diktaduran na eh. Parang napanood ko na ito. 'Di ba? Sa mga kaedad ko, na-experience nyo siguro ito. Nangyari na ito dati, 'di ba? So, wag natin hayaan, ha? Ang dami pong plano ng maisog. Kalampagin nyo po. Kayo panawagan namin. Isigaw po ninyo, wag nyo kaming busalan. Binubusalan nyo kami. Pati kayo mga nanonood, isigaw nyo sa social media. Peaceful rally naman. Wala namang violence na nangyayari. Sayawan pa nga eh. Mapayapa namang isinisigaw yung laman ng puso. Buti kung may sakitan nangyayari. Kaso wala naman. Kaya isigaw nyo yan. Mapayapa naman po ang rally. Payagan nyo kami. Huwag nyo kaming busalan. May freedom of speech po tayo dapat. Yan isigaw ninyo. Lahat po tayo, tulong-tulong tayo. Kasi alam nyo, may pagkadiktador na ngayon. Tingnan nyo yung hindi binabalita ng mainstream media.
Hindi nila, kinalkal yung patungkol diyan sa parang di umano pekeng nahuling droga. Parang drama-drama. 'Di ba? Alam mo, sabi nga, put your money where your mouth is. Kung sinasabi niyo kaunti, kung sinasabi niyong fake news na kaunti ang tao, huwag kayong matakot sa rally, 'di ba? Hmm. Kasi alam mo ang problema nito, pagkatapos sa Bulacan, diyan na kami nagkaproblema sa Bulacan, eh, kaya natagalan, 'di ba? Napunan niyo, natagalan kami diyan. Dapat March pa lang may rally na, eh, natagalan dahil hindi na-apruban ng permit. Kaya itong April nag-Davao. Eh, ngayon babalik na naman, eto na naman tayo sa Bulacan. Ano ba naman kayo diyan sa mga taga Bulacan? Kausapin niyo nga yung mga ano niyo diyan na protektahan naman. Tinatakot. Anong takutan na bang labanan ngayon? Nagtatanong lang po, takutan na ba ang labanan ngayon? Dalawang mama, nagbigay ng warning, naka-SUV, wag na daw tuluyan yung rally. Ibig sabihin yun, warning po yun. May masamang mangyayari doon sa may-ari ng lupa. Can we blame them kung wag na silang pumayag? Tinakot sila, eh. May message po yan, ha. Ang nagbigay sa amin mismo ng information na yan, SMNI. At SMNI hindi po magbibigay ng fake news yan. Ano po yan, eh? Mainstream yan. Pinakita sa amin, bago pa kami mag-live pinakita. Pero hindi ko planong ilabas yan kasi baka mamaya yung message na yan fake news. Pero yung message na yon galing sa lehitimong tao. Pero sabi ko, baka mamaya niloloko lang. Eh hindi, pinalabas, flinash. Kaya binasa namin. It means validated. Validated po siya. Talagang, alam mo, ito nagiging problema natin sa administrasyon na ngayon, eh. Pag maka-Duterte, ginigipit. Pag magsasalita laban sa kanila, ginigipit. Gusto nila puro himod puwet sa kanila. Gusto nila laging takot sa kanila. Eh, bakit kayo nagpolitiko? Dapat nagnegosyo na lang kayo. Pag nagnegosyo ka, ikaw may-ari ng negosyo, lahat ng empleyado mo saludo sa'yo. Pag ayaw sa patakaran mo, sisantihin mo. Hindi ka dapat nagpolitiko kung ano ka, balat sibuyas ka. Sana makahanap pa rin sila diyan sa Bulacan kasi alam nyo, kung sa Davao na probinsya na malayo sa Maynila, napakadaming tao. Lalo silang kakabahan kasi itong Bulacan, bagamat probinsya, malapit-lapit ito. Ito na ang pinakamalapit na Maisug kasi una Davao, Cebu, tapos Davao ulit. So takot na takot sila diyan sa Bulacan, gaganapin ang Maisug. Kasi madaling puntahan yan. Yung mga supporters ng DDS na nasa Maynila, talagang dadagsa na dyan. Kasi nga naman, kung wala kang pamasahe, pupunta ka dun. Wala, di ba? Kami nga, last minute, wala pang plane ticket. Mahihirapan ka talagang pumunta. Pero dito, sa Bulacan, mas maraming makakapunta. Kaya yan po siguro, nababahag ang kanilang buntot. Umuurong na yung kanilang buntot, magano na, tut, tut, tut. Duwag na sila. Syempre, kapit yan sa posisyon, eh. Baka, hindi naman namin kayo pinapatalsik. Nagsasalita lang kami ng hinaing namin. Ayaw namin dyan sa PI na yan. Yan naman ang usapin dyan, eh. Diba? Sabi ni Jeb Rivera, maganda kasing nag-iikot ng ganyan, coach, para maging aware ang mga tao about dyan. Correct. Yan ang talagang plano dyan, iikutin. Ang problema, napakahirap.
Hindi ko rin sila masisi, eh. Kung walang permit, hindi papayagan, paano? 'Di ba? Kung tatakutin ng tatakutin yung may-ari ng lupa, hindi papayagan ng permit, hindi bibigyan ng permit, ano magagawa nila? Hanap ulit ng ibang lugar. Kakahanap, puro Davao. 'Pag puro Davao naman ang rally sasabihin, "Eh, diyan lang naman kayo malakas sa Davao, eh." Oh, 'di ba? Tingnan mo kung gaano makagago yang mga yan. Mga gago. 'Pag puro Davao rally sasabihin, "Puro lang naman kayo sa Davao malakas." Paglalabas naman ng Davao ayaw niyong bigyan ng permit. Eh, ang lakas niyong makagago. Puro kayo makagago. Hmm. Tingnan mo, 'di ba? Hindi labasan tayo. Huwag kayong duwag. Huwag kayong duwag sa maisog. Tapos panindigan niyo konti tao, tapos ang usapan. Hinahamon niyo maisog hanggang Davao lang kayo, payagan ninyo. Eh, puro kayo dakdak, duwag naman kayo. Greg Gonzales sabi dito, sa Philippine Arena baka mag-volunteer ang etong tanong. Marami nga nagsasuggest niyan sa Philippine Arena, marami 'yan. Ang tanong, 'di ba? Ayoko pong matabig ang religion dito, ah. Ang tanong, maninindigan ba ang INC para payagan ipagamit ang Philippine Arena? 'Yun ang tanong diyan, 'di naman natin sila kontrolado. Pero kung maninindigan ng INC, aba'y maganda 'yun. Kasi dalawang pinakamalaki na religion sa Pilipinas nagsasalita na. Yung iba kasi hindi pa nagsasalita, duwag pa, eh. 'Di ba? So, kung magsasalita, magkakaroon ng stand, malalaman natin, 'no? Antayin natin, malay nyo, mag-volunteer ang Philippine Arena. Pero hindi ko alam, eh. Hindi ko pa alam kung ano talagang nila diyan. Sabi dito Chloe Vergara, takot din yang INC kasi tuta din kasi yan ng mga politiko. Eh, maybe, I don't know. Ayoko pong i-discuss yung patungkol sa religion nila, eh, 'no? Pero good observation, Chloe Vergara. No, hindi natin alam. Abangan na lang natin kung maninindigan ng INC at papagamit yung kanilang lugar. Dahil that's the main problem. Ang hirap po kumuha ng lugar. Tinatakot. Paano ka mag-a-approve? Sabi nga ni Banat ba, yung problema kasi diyan sa mga yan, kaya takot yang mga yan, kasi meron yang mga kaso. At alam niyo naman ang gobyerno ngayon, bumubuhay ng patay na kaso. So, yung patay mong kaso, 'pag binigyan mo ng permit, etong Maisog Rally, yari ka. Patay na yung kaso mo, buhay na naman. Bubuhayin nila yan. Tingnan niyo yung nangyari kay Pastor Kibuloy. Tingnan niyo nangyari kay Kuya Gob. Binubuhay yung mga kaso. Ganyan po ang estilo ng gobyerno ngayon. Maraming salamat po, Tita Liza. How about ang Philippine Arena, hindi ba kino-consider kung lagyan na lang kaya budget? Eh, yun ang siguro naman hindi problema kung pagdating sa budget, eh. Ang tanong, papayagan kaya ng INC kasi sa kanila yung Philippine Arena. Maraming salamat, Tita Liza. Siguro isigaw din ninyo sa inyong social media para makalampag din ng INC. Malaman natin ano stand nila. Tingnan natin. Sabi ni Pinoy News Files, pero di ba Coach Oli News PH? Nagbigay na ang INC ng statement na against sila sa Pirma Initiative. Siguro naman po, maging open sila kung totoo sa puso nila yung unang pahayag nila. Sabi ni Pinoy News Files yan, ha? Ito yan. Yes, lantaran po na ayaw ng INC na ibalita na po nila yan kahit sa kanilang channel na ayaw nila ng PI. Pero hanggang dun lang. As far as I know, kasi hindi naman ako nanonood ng programa nila, eh. So hindi ko alam ang stand nila. Pero yung huli kong balita, ayaw nila sa PI. And that's it. Hindi naman nila sinabi na
Ayaw nila sa droga, ayaw nila sa administrasyon, pabor sila sa mga hakbang ng, Maysug, pabor sila sa hakbang ng Duterte. We don't know. We don't know their stand yet. Ayoko naman silang pangunahan kasi hindi naman ako member nila, 'no? So, convince niyo, isigaw niyo sa social media niyo para makalampag din sila at, tingnan natin kung maninindigan sila. Ngayon kung hindi sila manindigan para sa Maysug, we cannot do anything about it. That's their religion. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko papakialaman ang religion nila. Sabi ni Tina Fernandez, sa Burnham Park na lang. Pwede. Tingnan natin kung makakausap natin si sino diyan, yung ano diyan, yung mayor. Kaya lang, ang problema din doon, medyo malayo ulit. Yan ulit ang problema. Mas maganda nga, matry nating mapalapit sa Maynila para yung tunay na dagsa ng taong bayan, makita natin.